Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan niyo si Jake, nag-uulat. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ano ba ang mga posibleng dahilan kung bakit pinatay ang mga missing sabongero. Alam natin hindi na-recover ang kanilang bangkay more than 4 years na po. But assuming, according sa isang whistleblower na si alias Totoy or Mr. Julie Aguilar Dondon Patidongan, security head ni Charlie Atong Ang, lahat sila ay patay na. So ano pa ang mga posibleng dahilan? So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto niyo ang video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa channel ko. Guys, kung wala kayo, wala din ako. Napakainit sa ngayon ng balita at issue regarding sa mga missing sabongero kasi may lumutang na po na whistleblower na si alias Totoy, or sa totoong buhay ang kanyang pangalan ay Mr. Julie Aguilar Dondon Patidongan, former security head at farm manager ni Mr. Charlie Atong Ang, na tinuturo daw niya na mastermind as si Gretchen Barreto. So isa sa pangunahing dahilan kung bakit pinatay daw ang mga missing sabongero ay tsotsyope sa laro, meaning dinadayaan nila ang kanilang manok at pupusta doon sa kalaban. Kasi milyones po ang involved na money sa pustahan, siyempre matatalo po ang business, no? Kung ganito palagi. Yun po ang isang pangunahing reason. Ang ibang reason po guys, no, sa aking pagsisiyasat ay, tingnan natin ha, perang ugnay sa online sabong. Ang online sabong ay may malalaking pusta, minsan milyon-milyon. Kapag nananalo o natatalo ng malaki ang isang sabongero, nagiging target sila. May mga ulat na kininap o pinatay ang mga nanalo upang hindi mabayaran. Ito po ang reason daw. Ikalawa, pag-cover up ng illegal activities. Ang ilang operasyon ng isabong ang may kaugnay sa money laundering or illegal gambling syndicates. Kung may sabongero na nakakita ng illegal na gawain, maaring pinatahimik sila. Ito po ang tsope na tinatawag. Binabali ang paa ng manok, ang tarik ay hindi matalim, or lalagyan nila ng drugs ang manok para hindi makapaglaban at matalo, pupusta doon sila sa kalaban. Ikatatlong dahilan, internal conflicts. May mga sabongero na kasabwat ng sindikato pero kalaunan ay nagkaroon ng alitan o hindi pagkakaunawaan sa pera. Ito ay maaaring nagdulot ng pagpatay bilang parusa o babala sa iba. Tama ito guys. Ikaapat na rason bakit pinatay ang mga missing sabongero, inside job at corruption. Ayon sa mga testimonya ng mga saksi, may mga involvement na ilang pulis o tauhan ng gobyerno. Totoo yan, ang pinakamataas daw according sa DOJ ay Lieutenant Colonel. Ang ganitong uri ng krimen ay masalimuot dahil tila may proteksyon o pagbabalat kayo ng legalidad. Example, isa sa mga kilalang kaso ay ang na-CCTV nagdulot ng sabongero sa labas ng sabungan. Hanggang ngayon, marami pang sa kanilang hindi rin natatagpuan, patay man or buhay. So ito guys, no, maraming sabongero, more than 100 daw according kay alias Totoy, ang nawawala. Kahit isa dito, wala pang may na-recover guys na bangkay. Ang mga family ay nagdurusa guys, naghihintay ng hustisya sa kanilang minamahal, kapatid, anak, or asawa, or partner. Sana po mabigyan po ng hustisya mga biktima ng mga missing sabongero guys. Yun lang po. Kung may comment kayo, pakilagay lang po sa comment section ng ating video. Huwag kalimutang mag-share, at then kung bago lang kayo sa channel ko, paki-subscribe lang po guys. Maraming salamat po. Mahal ko kayo. Ingat po tayo lagi. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake. Paalam. I love you all.